guys, it's Kiel Andres here and welcome to my channel. I'm very excited to share with you that this vlog is gonna be about our 10 days and 9 nights trip here in Japan. So we will be traveling around Kobe, Nara, Kyoto, and Osaka. And of course, I will be sharing with you our cost breakdown and detailed itinerary. So like many of you, Japan is also our dream destination. So I hope I could help you out plan your future Japan trip. So enjoy this video! Over the head. Take it around the waist. And Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Kansai International Airport. Guys, as you can see, kakalan lang namin sa Kansai International Airport and meron agad connectivity si My Loves kasi we got her an eSIM card via Klook for 1,511 pesos only for 10 days. Unlimited internet na yun. So, if your phones are compatible with an eSIM card, I highly suggest na mag-eSIM na lang kayo rather than pocket Wi-Fi or a physical SIM card kasi ito super hassle-free niya. And syempre, kailangan niya ng maps and kapag gumamit kayo ng maps dito sa Japan, you need an internet. Huwag niyo rin kakalimutan to use my promo code Kiel Andres Klook for 5% off. Guys, always and forever ko ng recommendation sa inyo na kapag pupunta kayo sa ibang bansa, magwi-withdraw kayo from the ATM. Huwag na kayong mag-exchange ng currency sa mga money changers kasi mas mahal doon compared sa ATM. And si My Labs, ang ginamit niyang pang-withdraw is GoTime. And ako naman, ang gagamitin kong pang-withdraw is GCash. Para ma-compare natin kung magkano yung difference nila. At syempre naman, same kami ng amount na winidraw. So, nag-withdraw kami ng 20,000 yen. And mamaya, i-check natin kung magkano yung 20,000 yen in pesos kapag nag-withdraw ka sa GoTime versus sa GCash. So, mas pinili namin na mag-bus instead na mag-train kasi nga may mga maleta. Tapos, first time namin dito sa Japan. So, ayaw namin mahasel, maligaw, ganyan. So, bus na lang muna. Of course, guys, we booked this via Klook and you can get a discount if you will use my promo code KielandesKlook. So, ito yung bus na sinakyan namin. Dito kami binaba. And ito na, nandito na talaga tayo. So, from the bus station na sinakyan namin, 8 minutes away na lang yung hotel namin. So, malapit na. We're finally here. Tara na't mag-check-in. Nga pala yung kwarto namin, guys. Kama namin. May upuan, table. Air purifier ba yan? And then, andito yung mga amenities like electric kettle, may pati dyan, and then may chinelas. Oh, andito yung pantulog. May pantulog. Sakto, hindi na kami nagdala ng pantulog kasi alam nga namin na most of the hotels dito sa Japan, nagpo-provide na sila ng pantulog. And then may fridge. Yan. Safety deposit box. And alam naman natin na ang mga hotel talaga dito sa Japan is maliit lang. So, ayan. Ito naman yung CR, I assume. Ayan. Oh my God! Ang kanilang famous toilet. And yung kanilang shower. Andito naman yung ibang amenities, toothbrush, hand soap, and then blower, towel,
Ayan. Ayan na yun. Guys, kaka-check-in lang namin. And ngayon, we're heading out kasi hindi pa kami kumain. So, maghahanap kami ng makakainan around the area ng hotel namin. So, ayun, quick update. So, may nakita kaming ramen place. Try na lang namin dito, guys. Our first meal in Japan. Itadakimasu. Tapos na kami mag-dinner. May energy na ako kasi nakakain na. So kahit saan mo na ako ayain ngayon. Saan gusto magpunta? Sarado na. Ohayo gozaimasu from Osaka, Japan. So today is our technically day 2. Pero kasi ngayon pa lang talaga tayo mag-explore ng mga touristy sites kasi kahapon gabi na tayo dumating. So ngayon, i-utilize namin yung Osaka Amazing Pass which we got from Klook. And yung Osaka Amazing Pass na yon, meron na siyang free access sa 40 attractions. And then, pwede na rin namin gamitin yan sa mga buses and trains for free for 2 days yun. So, ngayon is 7:30 a.m. Kakain muna kami sa Family Mart. And then, magkakape kami sa Blue Bottle. Tama ba yung name? So, ayun. And then, after that, we will start our day na. Ito na. Cute! Hello guys! Medyo successful naman ang pag-commute natin. Kita na namin ngayon yung Osaka Castle. Pero feeling ko medyo mahaba-habang lakaran. Based lang din sa research ko. Pero happy naman kami na hindi pa kami naliligaw so far. Medyo padilaw pa lang yung mga dahon nila guys. Dito sa Osaka Castle. We have officially arrived. Ayun pa yung castle. So, papasok na tayo. Ulitin ko lang yung sinabi niya. Masakit na daw nung paa niya. First attraction pa lang. Kasi ang layo niya sa sa train station. Medyo mahaba-habang lakaran pa siya talaga. Ang dami na nga namin nalakad, wala pa rin kami sa mismong castle. Alam mo yung, ang lamig naman dito sa Osaka, pero pawis na pawis yung kilikili. Kalalakad. Guys, check this out. Kung hindi pre-book ang mga tickets nyo, ganito kahaba ang pila sa Osaka Castle. So, I highly recommend na mag-book na kayo ng Osaka Amazing Pass sa Klook para hindi nyo na maranasan tong pila na to. Then guys, kung balak nyong mag-Gozabun boat, yung QR code nyo ng Klook, ipapakita nyo lang dito. Papapalitan nyo siya ng physical ticket.
having lunch here sa Yoshinoya. Let's go. Nandito na tayo. Let's go. Pasok na tayo. Guys, mag-head side na kami. And then after baka mag-merienda kami and almost 20k steps na kami guys. 4 p.m. pa lang. By the way, 4 p.m. pa lang pero ang dilim-dilim mo. Naulan kasi. Ayan, umulan. And kakain na tayo sa Kura. Yan na siya. Yan, 11 to 11 pala sila bukas. Last order, 10:30. Wow! Marunong mag-Japanese. Guys, ito na ang pinakahihintay namin. Sa Pilipinas, mahal to. Sa Genki Sushi, yung mga ganun mahal. Dito mura lang. Tapos, dito pala, ayan, 150 yen lang silang lahat dito sa baba. Ngayon, yung mga nandito sa taas, yung mga in-order mo lang from here, darating siya dito mismo sa'yo. Yes, katulad niya. Ayan, dumating. Yan. Pakita ko sa inyo guys kung paano binabox out yung mga plato. Wow. Shoot mo lang. Ay, nakapagpahinga na kami sa hotel namin. Mga 1 hour lang siguro kaming nagpahinga. Ngayon ay 8 p.m. na and we are heading to Dotonbori. So, ngayon pa lang namin siya mapupuntahan, guys. Official na talagang nandito kami sa Dotonbori kasi nandun na si Glico Man! Hindi mo na ako magpapapicture kay Glico Man kasi lahat na ng picture ko nakagantong outfit ako. So, bukas na lang ako magpapapicture sa kanya kapag iba na ang outfit ko. It's past 11 p.m. Pagod na pagod ako, gusto ko na magpahinga. So, magkita-kita na lang tayo bukas ulit. Good morning guys! Day 3 na namin dito sa Japan. And then, nasa 7-Eleven kami for our breakfast. And then, after namin mag-breakfast, pupunta na kami ng Namba para mag-start ng aming itinerary for today. So, samahan nyo kami guys. Namba Yasaka Shrine in Osaka is famous for its unique giant lion's head structure, which serves as the shrine's main hall and symbolizes protection against evil spirits. Pit na tayo sa next destination which is Shitanoji Temple. Ang dinaanan namin guys, puro mga residential area. Shitenoji Temple, Japan's oldest Buddhist temple. It's dedicated to the four heavenly kings and is known for its iconic 5-story pagoda. The temple houses sacred Buddha relics and hosts annual festivals, making it an important cultural and spiritual site. Guys, nandito na tayo sa Shinsekai.
Dito tayo magla-lunch. Gyoza tayo. Guys, meron tayong bagong hotel na pinag-check-inan dito sa Osaka. This is Bande Hotel. Mas malaki yung room, guys. Ayan, oh. Spacious siya. Kasi dun sa kabila, kanina sa Ibis, hindi siya gaanong spacious. Ito, medyo mas malaki to. Tapos check din natin yung CR. Medyo mas maliit yung CR. Ayan siya. Yan. Perfect. Pahinga muna ulit tayo, guys. Hello. Tapos, guys, ayan, may mga bendo dito. And then, may laundry area kami dito. Sa Bande Hotel. Meron ding eating area. Ayan, may libreng patubig, pakape. Pwede kang mag-microwave. Ayan, ito yung eating area dito sa hotel. Ba? 2 nights lang kami nagstay dun sa Ibis, Osaka, Umeda. Pero dito, 4 nights kami magsistay. So, pahinga muna sandali and then igora ulit mamaya. Guys, itong bagong hotel din, sobrang lapit dito sa train station. Ayun lang yung hotel namin, nandyan lang, sa Munzan. Guys, nandito na ulit tayo sa Dotonbori/Namba. And finally, susubukan niya na to. Itong mochi sorbet. Sa una ka na mamaasin kaya na sa... Sarap donut. Masarap yung strawberry mismo. Hindi ako fan ng gatong texture. Yung... Okay. So, i-explore muna ulit namin itong Dotonbori kasi hindi na kami masyadong nagtagal dito kagabi. As in, mabilis lang kami kagabi. So, ngayon, medyo mas magfo-focus tayo sa area na to ngayon. Yan ako po. Guys, finally kakain na tayo sa Ichiran. Masusubukan na natin siya. Guys, honest lang. Yung Ichiran, hindi siya mind-blowing. Actually, kalasa niya si Ramenagi na less umay factor lang. Ganon yung lasa niya. Ito, masarap siya. Or baka dahil sa timpla lang na. Ang pinili kasi namin yung medium lang na timpla. So, ewan ko kung may difference ba kung yung mas rich yung pipiliin nyo. Pero, hindi siya mind-blowing. Yun lang naman. Pero masarap. Okay, masarap siya. Finally, nandito na tayo. Ito na yung iconic na Ferris wheel ng Don Quixote. Actually, dapat sasakay kami ng ganyan, kaya lang wala na atang slot kasi nga late na rin kami nagpunta. Pero libre rin yan sa Osaka Amazing Pass. So, puntahan nyo na lang ng mas maaga.
That's it for our day 3. Magkita-kita ulit tayo bukas sa USJ. So, see you there! Good morning guys! Day 4 na natin dito sa Japan. And ngayon, pupunta na tayo sa Universal Studios. Medyo late na rin kaming bumangon kasi as in pagod talaga guys. And parang minimum in a day is 20,000 steps dito. Kaya lumpuhan levels. And hindi na namin kinayang bumangon ng mas maaga pa. Dapat kasi nasa Universal Studios na kami ng 6 a.m. para pumila dun sa Mario. Yun nga, hindi na namin kayang bumangon ng maaga pa. Kaya, anong oras na ba? 8:30. O ayan, 8:30 na. So maaga pa rin naman, pero hindi as early as we planned. Dito na kami guys! Naghahanap lang kaming makakainan muna kasi hindi pa kami nag-breakfast. So, ayun, quick update. Ayan, may Lawson naman pala dito. Ayan, McDo! Ayan, McDo! May McDo! Guys, pagka lumalabas kami ng bansa, nagmamakdo talaga kami dun sa bansa na yun para matry lang namin yung ibang menu ng McDo. Hindi ko alam kung kami lang yung god. Tapos na kaming mag-breakfast, guys. And papunta na kami. Nakapasok na kami, guys. Guys, ang unique kasi dito sa Universal Studios Japan is yung Harry Potter tsaka yung Super Mario nila. So, yun yung importanteng mapuntahan ninyo. So, sa Super Mario kasi, may timed entry lang doon. So, I highly recommend na i-download nyo yung app ni Universal Studios para makakuha kayo ng ticket for timed entry, which is libre lang naman. So, ang nakuha namin is for 1 p.m. pa. So, wala pa namang 10 a.m. ngayon. So, magtingin-tingin muna kami tsaka maghanap kami ng masasakyan namin. 夏という言い伝えがあるとかで、その光を浴びた人は人生の黄昏を迎えるその日まで虹のように素敵な恋と富を手にすることができる。 Ang sayang yung ilang minuto na pinila at pinanood namin doon kasi nagja-Japanese naman sila. Walang English subtitle. So wala kami naintindihan kahit isa. Lang naman sa Harry Potter, The Forbidden Journey ride. Ang ganda niya, guys. Puntahan nyo. Unahin nyo na hanggat maaari. Kasi medyo matagal yung waiting time. Ang nakalagay na waiting time is 90 minutes. Pero parang mga 60 minutes lang kami nag-intay. Tapos mabilis lang yung ride. So, super highly recommend. Kaya lang, nagjo-Japanese si Harry Potter. Antay lang kami ng 1:30 p.m. para makapasok sa Super Mario World. Kasi yun yung nakuha naming time slot. 1:16. Check, it's 1:16. Kain muna tayo ng sandwich. So, nakainin natin habang nag-iintay sa Super Mario. Man natin to kung masarap. Ooh! Mana natin. Harap naman.
Medyo malamig lang. Oh. Feeling ko mas masarap kung mainit, pero masarap naman. It is finally 1:30 p.m. guys, and that only means makakapasok na tayo sa Super Nintendo World, and ipapakita nyo lang dito yung QR code nyo for your timed entry pass. Siyempre guys, ang tagal naming inintay tong Super Nintendo World. So pumila rin kami sa isa sa mga attractions nila. They have 2 rides, pero yung isang ride nila, mas matagal yung waiting time. Pero ito guys, itong mas konting waiting time, ang tagal pa rin ng pinila namin dito. So almost 2 hours pa rin kami dito sa ride na to. By the way guys, ang visit namin sa Universal Studios Japan is during Halloween and ang dami talagang nag-ready ng costumes nila. After namin sa Super Nintendo World, we had a quick break and nag-lunch na rin kami dito sa Amity Landing Restaurant. Medyo matagal kasi talaga yung pinila namin, so napagod kami. Guys, isa pa sa unique experience na nagawa namin dito sa Universal Studios Japan is to meet and greet Hello Kitty in the flesh. Hello Kitty, let's unite the night, party on through the night, the night. The lighthouse and whiskers feeling free, free, free. Come together, just you and me, you and me. Roses, stars in the sky. Guys, based lang naman to sa observation ko. Parang mas mura ang pagkain dito sa Universal Studios Japan compared sa Universal Studios Singapore. Tsaka maraming food options dahil nga mas malaki sila. Meron din silang convenience store dito, tas may McDonald's. So, mas may choice kayo sa food selection. Guys, nakaalis na tayo ng Universal Studios Japan. So ngayon, since gabi na, dinner time na, dito tayo kakain sa Yakiniku Like. Alam niya naman na sikat to, syempre kailangan natin tong masubukan. Hello guys! Pabalik na kami sa aming hotel. Andito na kami sa train station. Alam nyo naman, nasa 1-minute walk lang to papunta sa hotel. Magkita-kita tayo ulit bukas. Pupunta naman tayo sa Kobe. Day trip to Kobe. So see you! Good morning from Japan! So today is our day 5 and we are going to Kobe. Actually almost 9 a.m. na. Late na kami lumabas ngayon kasi medyo nagpahinga kami. Ayun, so magde-day trip tayo ngayon sa Kobe. Como era bom, faz bem
30 sáúde, frutas, legumes, verduras. Guys, nandito na tayo sa Kobe, Japan. Start na natin tong itinerary namin. Guys, ako lang ba? Pero hindi ako nagpo-function kapag wala talagang kape. So, ang first order of business namin is ang mag-coffee dito sa Starbucks Kitano. Guys, nandito na kami sa Kobe Nunobiki Herb Garden. And syempre nakuha namin yung tickets namin via Klook. Kasama na doon yung admission ticket sa garden. Tapos meron na rin yung ride na cable car. Pero tawag nila doon is ropeway. So ayun, tara pasyal tayo. Kasi para siyang bundok. Yan o. Basta sobrang pababa pa yan. Ayan. Basta pababa pa siya dyan. Natamad na kaming bumaba. Baka mag-cable car na lang. Pero ayan, nandito na tayo sa taas. Parang hindi na namin bet bumaba. Halika, check mo yung map. Gets naman na namin na puro puno yan. Charot. Mabango siya. Pero mabango siya. Ayun. Very herby. Oo. In fairness naman talagang may herbs dito. Isa pa kasing nakakatamad is umuulan. You know? Kaya parang maglakad pababa ng bundok. It's not the vibe. Sarap. Yan, meron din silang mga gift shop dito na pwede kayong bumiling herbs. May natin din. Orange. Bango siya. Kaka-relax yung amoy. Yeah, may fragrance museum din dito. Ikuta Jinja is a Shinto shrine located in Kobe, Japan, dedicated to the deity Futsunushi no Mikoto, the protector of military men and warriors. Established in 101 AD, it is one of the oldest and most important shrines in the region, known for its serene atmosphere and historical significance. The shrine is also famous for its beautiful grounds, including ancient trees and seasonal rituals, drawing visitors for both spiritual reflection and cultural experiences.
Syempre guys, nandito na tayo sa Kobe. Kailangan nating matikman ang kanilang Kobe beef. And etong pinuntahan naming restaurant, hindi talaga ito yung planadong puntahan namin. Kaya lang si Steakland, sarado siya ng 2 p.m. to 5 p.m. So ayaw na namin mag-intay ng ganun katagal. So napili namin tong restaurant na to and hindi kami nagkamali dito. Super one of the best meal experiences we've ever had. And I highly recommend it. Sulit na sulit yung binayad namin dito. Guys, lumalakas na naman yung ulan, kaya nag-explore na lang kami dito sa Motomachi instead na mag-explore sa Chinatown at saka sa Kobe Port Tower. So dito na lang kami naglakad-lakad, and then may mga nabili na rin ako sa Daiso pang pasalubong. So kung balak nyong magpunta dito sa Kobe, pwede nyong puntahan yung Kobe Port Tower and yung Chinatown din. Nyo guys, ang aga pa pero ang dilim na dito. Ang bilis magdilim dito sa Japan. Fresh are the vibes. This 少しビール with vegetable. Oh, with vegetable. Right. Yeah. Which is best? Best. Best. で、これ、この中で、ナンバーワンメニューは、この、チキン。フライドチキン。 Chicken? うん。 And daw, chicken daw. What kind you like? Any. あ、any. Yeah. これかな。 This one? うん。 Okay. Japanese spicy. Okay. Okay. Alright. Thank you. Arigato. 唐揚げだった。唐揚げ。So, thank you. Guys, super fun ng experience namin sa izakaya. Talaga namang midnight diner fantasy ay natupad. And napakabait mo mga may-ari. Very sweet, very accommodating and friendly. Kahit di sila marunong mag-English, they're trying to be friends and accommodate you. Ganun. So, that's why I love this area talaga. Ayan, malapit lang sila sa hotel namin. Like, as in, pagbaba ng train, nandun na agad yung izakaya nila. Guys, that's it for our day 5. Nakabalik na kami dito sa hotel. Magkita-kita tayo bukas for our day 6. So, bye-bye! Today is supposed to be Nara Day, pero sobrang lakas ng ulan. Ayan. So, naisipan namin na shopping day na lang ngayon instead of Nara Day. Siguro, bukas na lang kami pupunta sa Nara. Kapag hindi na ganito kalakas ang ulan. Parang nakakatamad naman makipag-meet and greet sa mga deer ng ganyang kalakas ang ulan.
And syempre guys, to kickstart our day, kailangan namin mag-coffee and we tried this Ralph's Coffee and connected siya sa Ralph Lauren na shop. Pag may makeup ka, bibigyan ka ng pambalot sa mukha. So, yan. Para hindi mo malagyan ng makeup yung damit nila. Isa lang naman talaga ang pakay ko dito sa Japan, ang makabili ng maxi skirt na usong-uso ngayon. Pero nafo-frustrate ako kasi walang magkasya sa akin and their largest size is size 10 but I wear a size 12. So nafo-frustrate ako na wala akong mabili. Ano naman ang nabili ko? Ano ba yan? Bakit naman tayo naka-Louis Vuitton? Guys, pati si My Loves nakabili ng Louis Vuitton. Mukhang 5 days pa kasi kami dito sa Japan. Mukhang itong mga Louis Vuitton na lang ang uulamin namin dito. Ito na yung kakainin namin. Alright guys, that's it for our day 6. Pauwi na kami sa aming hotel. And wala, nag-shopping lang talaga kami today. Yun ang agenda. So, sana na-enjoy niyo tong video na to and magkita-kita tayo bukas. Matutuloy na ang ating Nara Books. Good morning guys! It's our day 7 here in Japan and today we are going to Nara and then after nun sa Kyoto na kami uuwi kasi nakapag-check out na kami dito sa Osaka hotel namin and then we will be staying in Kyoto for 3 days. So ayun, samahan niyo kami today sa Nara Park. Nagpa-luggage service kami. So, yung mga bagahe namin na malaki, nauna na siya sa Kyoto. So, pagdating namin doon sa Kyoto, nandun na yung bag namin sa mismong hotel namin. So, if you are going to cross cities like, Osaka, tapos magko-Kyoto kayo or Osaka and Kyoto, mas okay talaga na magpa-luggage service din kayo para hindi nyo siya dala-dala sa mga train station, hindi rin kayo ma-hassle, hindi kayo masyadong mapagod. Kami yung dala na lang namin is yung hand carry namin. So, imagine kung dala namin yung check-in luggage namin. Grabe, kapagod to. Guys, make sure na kapag nagpunta kayo dito sa Nara, pumunta kayo dito sa bus information, bumili kayo ng 1-day pass nyo. Nara 1-day pass. Ito yung itsura niya. Nara Park, ganyan. 1-day pass.
The way guys, nag-walk-in lang kami doon kasi nakita namin yung poster nila dito sa bus station. Isipin nyo kung titingi-tingi kami ng pagbili ng bus tickets namin, 250 yun each way. Pero ito 600 per person. Sa totoo lang, takot talaga ako sa lahat ng klase ng hayop. Kaya medyo kinakabahan ako sa activity natin for today. Ayoko talagang magpakain. Takot ako. May nakita ko, hinabol siya. Todaiji Temple, located in Nara, Japan, is home to the world's largest bronze statue of Buddha, known as the Great Buddha. Originally completed in 752, it was a central temple for Japanese Buddhism and remains a UNESCO World Heritage Site. The temple's massive Great Buddha Hall is the largest wooden structure in the world, is an iconic symbol of Nara. Ang sarap ng ice cream nila guys. Pati yung apa kakaiba. Ang sarap. 800 yan. Ano ko lang na-realize. Mahal pala. Ay, pero masarap. Ayan guys, dito tayo magla-lunch sa Sukiya. Hello guys! Welcome to Kyoto. Kanina lang nasa Osaka tayo tapos nakapag-Nara na din tayo. Tapos ngayon nandito na tayo sa Kyoto. Dami na nating napuntahan. Anyway, papunta na kami sa hotel namin to check in. And then siguro explore lang namin a little bit yung area ng hotel namin. Tapos siguro that's it for today. Guys, nakapag-check-in na kami. Tapos nagtanggal na ako ng jacket ko. Ewan ko kung lalamigin ako kasi ako lang ang naka-sleeveless eh. Lahat sila nakapanlamig. Init na init ako kanina. Pawis sa pawis ang lahat ng pwedeng pagpawisan sa akin kanina. Kaya, ayan, naka-sleeveless tayo. Tingnan natin. So, itong si My Loves, gustong-gusto niyang masubukan tong gyukatsu. So, we tried it nung may nadaanan kaming branch nila dito malapit sa hotel namin.
Good evening, guys. So, after namin mag-check-in kanina sa hotel namin dito sa Kyoto, naglibot kami sa area ng hotel namin. And then after, nag-freshen up muna kami sa hotel. And now, it's already 9 o'clock p.m. And magdi-dinner muna kami sa Zeria. Yun. So, parang Italian restaurant siya na fast food chain. Parang ganun. So, ano rin kasi siya, sikat din siya sa TikTok. So, gusto ko siyang itry kung okay ba dun. Pero ang sabi nila, parang sulit nga daw dun. So, subukan natin kung okay talaga. Guys, nakabalik na kami sa hotel namin. So, it's time to rest and magkita-kita tayo bukas ng umaga kasi very early in the morning tayo gagayak. So, see you tomorrow! Morning! Day 8 na natin dito sa Japan. And ngayon is almost 9 a.m. na. And then magbe-breakfast muna kami dito sa, ano bang pangalan nito? Detour? Something. Free breakfast to from our hostel. Fushimi Inari, located in Kyoto, Japan, is renowned for its thousands of vermilion torii gates that lead up Mount Inari. The shrine is dedicated to Inari, the Shinto god of rice, with many smaller shrines and fox statues throughout the grounds, as foxes are considered his messengers. Visitors can hike the scenic trails through the gates, which culminate at the mountain's summit, offering panoramic views of the city. Bago kami umakyat sa Kiyomizu-dera, kain muna kami guys. Gutom na kami. Very light lang yung naging breakfast namin. Guys, ang sarap ng kinain namin. Sana kung pupunta kayo dito sa Kiyomizu-dera, madaanan nyo siya, kainan nyo. Ang sarap talaga. Kiyomizu-dera is a historic Buddhist temple famous for its large wooden stage that juts out over a hillside, offering stunning views. Its name, meaning pure water temple, comes from the Ottawa waterfall that flows through the temple grounds, with visitors often drinking from the water for health, love, or success. Habang pababa kami ng Kiyomizu-dera, gusto niyang tikman yung grapes. Lasa? Ang tamis? Oh my gosh. Patikim naman.
Lasang candy. Maharap. Yung grapes guys, 9 pieces lang siya. 500 yen. Pero ang sarap. Kung pupunta kayo sa Kiyomizu-dera, pagbaba nyo, madadaanan nyo na tong Ninenzaka na shrine. So, make sure na mag-stop by na rin kayo dyan para hindi sayang yung lakad nyo. Guys, nandito kami ngayon sa Nishiki Market. So, tara, ito na yung una nating titikman. Yung crab stick tempura, which is 600 yen. Medyo mahal, pero let's see kung masarap. Sarap naman. Tapos binadburan siya ng asin. Gabi na guys, so dinner time na. Magdi-dinner kami ngayon sa Yaki Nikolai. Let's go. Good morning guys. So, kinlaim na ulit namin yung free breakfast namin galing sa hotel. Ngayon, nag-iintay kami ng 9 a.m. para dun sa luggage service na binook namin through Klook, syempre. And ipipick up nila yung 2 bagahe namin. Tapos dadalhin na nila yun sa airport. Kahit bukas pa yung flight namin. So, i-store na nila yung luggage namin sa airport. Para kapag nag-travel kami papuntang airport, hindi na namin dala yung mga maleta namin. Ang dala na lang namin is yung mga personal items namin. Papunta na tayo sa unang destination of the day natin, which is the Arashiyama Bamboo Forest. The Arashiyama Bamboo Forest is a breathtaking natural attraction featuring towering bamboo stalks that create a serene and otherworldly atmosphere. The most popular spot is the Bamboo Grove Path, a peaceful walkway surrounded by dense bamboo, often accompanied by the calming sound of rustling leaves. Guys, kapag pumunta kayo sa Arashiyama, madadaanan nyo na tong Tenryuji Temple. So, puntahan nyo na rin siya. 500 yen lang naman ang entrance per head. Guys, another popular attraction here at Arashiyama Bamboo Forest is the Sagana Romantic Train. And of course, you can book it through Klook and you can use my promo code KielAndresKlook for 5% off. You book it, I highly recommend that you book a round trip ticket. Kasi sa dulo ng train station, walang kahit anong mapupuntahan. So, kailangan nyo rin namang bumalik talaga.
Tigutsukyo Bridge is a historic landmark spanning the Hazu River in the Arashiyama district. Its name, meaning Moon Crossing Bridge, comes from its picturesque appearance, especially during sunset when it reflects the moonlight on the river. The bridge offers stunning views of the surrounding mountains, making it a popular spot for both sightseeing and photography, particularly during the cherry blossom and autumn foliage seasons. Yasaka Shrine is a prominent Shinto shrine located in the Gion district of Kyoto, known for its vibrant red gates and lanterns. It is dedicated to Susanoo no Mikoto, the Shinto god of the sea and storms, and is a central part of Kyoto's cultural heritage. Guys, tapos na kami mag-dinner and ngayon pabalik na kami sa hotel namin para mag-ayos ng gamit kasi bukas check out na natin and last night na natin ngayon sa Japan. So, sad. Okay, last breakfast natin dito sa Bitur. Siyempre guys, kahit last day na natin, mamamasyal pa rin tayo. So, ang first destination natin ngayon is Kinkakuji Temple. Doon tayo pupunta. Kinkakuji, or the Golden Pavilion, is a Zen Buddhist temple renowned for its stunning top to floors covered in gold leaf. Originally built as a retirement villa for the shogun Ashikaga Yoshimitsu in the 14th century, it was converted into a temple after his death. Neo Castle was built in 1603 as the residence of Tokugawa Ieyasu, the first shogun of the Edo period. The castle is famous for its nightingale floors, which chirp when walked upon. It also features stunning gardens and opulent interiors. Guys, iba yung lasa niya ngayon compared dun sa first time nating mag-ichiran sa Osaka. So, try niyo yung timpla na ginawa namin this time. Mas masarap siya. Kasi yung last time, yung first time natin, puro yung recommended lang yung binilugan namin. So ngayon, kung ano talaga yung preference namin sa ramen, yun yung ginawa namin. Bumili pa siya sa convenience store. 300 meters daw.
thank you for watching our Japan vlog, guys. And if you did enjoy it, please like and subscribe on my channel. And I'll see you on my next one. Bye!